Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 17. Kapag napapansin na ang anino. Umaga, may kakaibang katahimikan sa campus. Hindi dahil tahimik ang mga tao, kundi dahil masyado ng maraming matang nakatingin. Nasa gitna ng courtyard si Althea, kausap si Nicole. Normal ang eksena, hanggang sa mapansin ni Althea ang ilang estudyanteng palihim na sumisilip sa kanila. May mali, bulong ni Nicole. Parang kanina pa may nakatingin. Sinundan ni Althea ang direksyon ng tingin ni Nicole. At doon niya nakita si Lucas sa di kalayuan. Hindi siya lumalapit, hindi rin umaalis. Ngunit ngayon, hindi lang siya ang nakatingin. May mga estudyanteng napapatingin din sa kanya. Hindi dahil kilala siya, kundi dahil napapansin na ang presensya niya. Sa loob ng classroom, may nagbubulungan. Di ba yan yung laging kasama ni Althea? Parang laging nandun pag may nangyayari. Close ba sila? Tahimik si Lucas sa upuan niya. Hindi siya lumilingon, pero naririnig niya ang bawat bulong. Sa likod ng klase, may isang estudyanteng naglabas ng cellphone. Kunwari nagme-message, pero ang camera ay nakatutok kay Lucas. Flick. Hindi napansin ni Lucas, pero sa kabilang dulo ng silid, may matang hindi nagkakamali. Sa labas ng classroom, huminto si Don Ricardo kasama ang isang tauhan. Napapansin na siya, sabi ng tauhan. Tumango si Don Ricardo. Kapag napapansin ang anino, tugon niya. May lalapit na magtatanong kung bakit siya nandon. At sa mundong ito, ang tanong ay mas delikado kaysa baril. Sa hallway, matapos ang klase, naglalakad si Lucas mag-isa. Normal na eksena, hanggang sa may biglang tumawag. Hoy! 3 estudyante ang nasa gilid. Hindi lantaran ng galaw, pero may tono ng pang-aasar. Di ba ikaw yung laging dikit kay Althea? Sabi ng isa, may ngising hindi nakakatawa. Hindi tumigil si Lucas. May lakad ako, sagot niya, diretso. Huwag ka namang snob, singit ng isa pa. Curious lang kami. Humakbang sila palapit, hindi para manakit, kundi para sukatin. Targetable, pumasok sa isip ni Lucas. Hindi siya umatras. Hindi rin siya lumaban. Wala kayong mapapala, sabi niya, kalmado. Kung may tanong kayo, tapos na. Tahimik ang 3 sandali. Relax, sagot ng una. Tinatanong lang naman. Tumawa ang isa, pero may bahid ng hamon. Sa dulo ng hallway, napatingin si Althea. Hindi niya alam ang buong nangyayari. Pero nakita niyang napapalibutan si Lucas. Humakbang sana siya palapit. Ngunit hinarang siya ni Nicole. Hayaan mo muna, bulong ni Nicole. Baka mas lumala. Sa sandaling iyon, dumaan ang isang guro. Naghiwa-hiwalay ang 3. Nagkunwaring walang nangyari. Naiwan si Lucas. Nakatayo, kalma sa labas. Pero alam sa loob. Kapag napapansin ka na, pwede ka nang lapitan. At kapag pwede ka nang lapitan, may susunod na lalapit na may ibang pakay. Sa di kalayuan, may isang matang nagmamasid. Hindi estudyante, hindi guro, tahimik, nagbibilang. Mula sa bintana ng 2 palapag, tanaw ni Lucas ang courtyard. Normal ang galaw ng mga tao, pero may mali sa ritmo. May nakatingin. Hindi niya alam kung sino. Hindi rin kung saan eksakto. Pero ramdam niya. Bumaba siya ng hagdan. Dumaan sa pasilyong matao. Saka biglang lumiko sa isang mas tahimik na daan. Sinadya niya, sa salamin ng vending machine. May gumalaw sa likod niya. Hindi malinaw ang mukha, pero malinaw ang direksyon. May sumusunod. Hindi siya nagmadali. Hindi rin siya huminto. Naglakad siya palabas ng gusali. Lumabas sa liwanag ng araw. Kung saan maraming tao. Biglang nawala ang pakiramdam. Hindi sila kikilos dito, naisip niya. Hindi pa, pero sa kabilang gilid ng plaza, may lalaking nakatayo,
Kunwari may kausap sa telepono. Pero ang tingin, diretso sa kanya. Nagtagpo ang mata nila. 1 segundo lang. Sapat para makilala ang intensyon. Sinusukat ka. Lumiko si Lucas. Naglakad pabalik sa loob ng gusali. Dumaan sa isa pang pasilyo. Isang blind corner na dati ligtas. Ngayong araw, parang masyado itong bukas. Huminto siya sandali. Nakinig sa paligid. Walang yapak. Walang boses. Pero ang pakiramdam, nandoon pa rin. Kapag napapansin ka na, naisip niya. Hindi ka na nagtatago. Ikaw na ang sinusundan. Inilabas niya ang cellphone. Nag-type ng isang maikling mensahe. Eyes on me. Pattern changed. Walang agarang reply. Huminga siya ng malalim. At nagpatuloy sa lakad. Alam na ang katahimikan ngayon ay hindi kapayapaan, kundi paghahanda. Sa isang silid na walang bintana, may 3 ilaw na nakabukas sa pader. Mga imahe ng campus, mga oras, mga galaw. Hindi mukha ang ipinapakita, kundi pattern. Nakatayo si La Viuda sa harap ng mga imahe. Hindi siya galit, hindi rin nagmamadali. Mas madalas na siyang lumalabas sa mga blind spot, wika niya. Mas madalas sa liwanag. Sa likod niya, tahimik si Severo Cruz. Hindi niya alam na sinusundan siya, dagdag ni La Viuda. Pero nararamdaman niya. Tumango si Severo. Kapag nararamdaman na ng anino ang mata ng dilim. Dalawa ang nangyayari. Either umatras siya, o magmamadali. Hindi siya umatras, sabi ni La Viuda. Lumapit siya sa pader at itinuro ang isang marka. 1 oras sa tapat ng isang lokasyon. Dito, wika niya. Paulit-ulit, tahimik ang silid. Hindi pa tayo gagalaw, dugtong niya. Hindi pa. Bakit? Tanong ni Severo. Dahil gusto kong makita, sagot niya. Kung sino ang pipiliin niya kapag may 2 kailangang iligtas. Saglit na katahimikan. Kapag pinili niya ang liwanag, wika ni La Viuda. Doon natin ay lalapit ang dilim. Sa gilid ng screen, may lumitaw na maliit na simbolo. Isang itim na rosas. Hindi pa utos. Paalala, sa kabilang panig ng lungsod. Isang binata ang naglalakad pa uwi. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya ay ginuguhit sa isang pader na hindi niya makikita. At sa pagitan ng liwanag at anino, unti-unting binubuo ang susunod na pagsubok. Gabi, tahimik ang sidewalk sa labas ng campus. May ilang ilaw na patay. May mga aninong mas mahaba kaysa sa dapat. Naglalakad si Lucas mag-isa. Hindi siya nagmamadali. Mas mapanganib ang magmukhang nagmamadali. May narinig siyang yapak sa likod. 1, 2, tapos tumigil. Huminto rin siya. Walang boses. Ngunit sa kanan niya, may gumalaw sa dilim. Hindi papalapit. Hindi rin palayo. Warning, pumasok sa isip niya. Biglang may tumamang bato sa pader sa harap niya. Hindi sa kanya, sa mismong dingding. Isang bitek ang nabuo. Mula sa anino, may lumabas na isang lalaki. Hindi nakatikip ang mukha, pero walang bakas ng takot. Hindi ka namin hahawakan, wika nito, kalma. Hindi pa, nanatiling tahimik si Lucas. Gusto lang naming ipaalala, dugtong ng lalaki, na nakikita ka na. Humakbang ito paatros. Kasabay ng pag-urong ng isa pang anino sa likod ni Lucas. Kapag gusto na naming lumapit, wika ng boses mula sa dilim. Hindi ka na makakapili kung saan ka tatayo. Tahimik ang paligid. Biglang nawala ang mga anino. Parang hindi kailanman nandoon. Naiwan si Lucas sa gitna ng ilaw at dilim. Nakatingin sa bitek sa pader. Isang mensahe ang naiwan. Hindi sa salita, kundi sa lamat na hugis tuldok sa semento. Targetable. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa lakad. Alam na simula ngayon, hindi na lang siya pinapanood. Sa loob ng isang sasakyan na nakaparada sa madilim na kalsada, nakaupo si Lucas sa likod. Hindi umaandar ang makina, mas madaling makinig kapag tahimik. Tinawagan niya ang ama. May babala, sabi niya agad. Hindi sila umatake. Sinadya nilang iparamdam na kaya nila. Tahimik ang kabilang linya. Saan? Tanong ni Miguel. Sa labas ng campus, sagot ni Lucas. 2 ang anino.
Isang nagpakita ng mukha, isang hindi. Sinundan ka? Tanong ni Miguel. Hindi, sinukat lang. Isang maikling katahimikan. Ibig sabihin, wika ni Miguel. Alam na nila na lumalapit ka sa liwanag. Alam na nila, tugon ni Lucas. Na napapansin na ako, huminga si Miguel ng malalim. Umatras ka, mariin niyang utos. Hindi pa ito ang laban. Hindi ako hinawakan, sagot ni Lucas. Hindi pa target ang gusto nila. Gusto nila ng reaksyon. Tama, sabi ni Miguel. At yan ang dahilan kung bakit hindi ka dapat mag-react. Tahimik si Lucas sandali. May isa pang detalye, dugtong niya. Alam nila kung saan ako dumadaan. May pattern silang sinusundan. Mas tumulim ang boses ni Miguel. Ibig sabihin may nagbabantay sa loob. Tumango si Lucas kahit hindi ito nakikita. Pakiramdam ko, sabi niya. Sinusubok nila kung alin ang pipiliin ko kapag nagkaproblema. Muling tumahimik ang linya. Kung dumating ang sandaling yun, wika ni Miguel. Huwag mong kalilimutan. Anino ka pa rin. Napapikit si Lucas. Opo, sagot niya. Pero sa dibdib niya, alam niyang ang salitang iyon ay unti-unting nawawalan ng bigat. Samantala si Althea, hindi ko alam kung bakit. Pero ramdam ko, hindi lang siya tahimik. Umiwas siya. Sa hallway, nagtagpo sana ang tingin namin. Pero siya ang unang umiwas ng mata. Sa kantin, umupo siya sa malayo. Hindi dahil walang upuan sa tabi namin ni Nicole, kundi dahil pinili niyang lumayo. May mali, bulong ng dibdib ko. Bestie, sabi ni Nicole, dahan-dahan. Parang may problema siya. Tumango ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko rin alam kung dapat ko ba siyang lapitan. Nakita ko siyang tumayo. Palihim na tumingin sa paligid. Parang may hinahanap na hindi tao. Parang may kinakatakutan. Lumapit ako sa kanya. Hindi ko na inisip kung tama o mali. Lucas, tawag ko. Huminto siya. Hindi agad humarap. Oo, sagot niya, pilit na kalmado. May problema ba? Tanong ko. Kung meron, pwede mo namang sabihin. Saglit siyang natahimik. Wala, sabi niya. Masyadong mabilis. Masyadong handa. Napangiti ako ng kaunti. Hindi dahil masaya, kundi dahil masakit. Okay, sagot ko. Kung ayaw mong sabihin. Nagtagpo ang mata namin sandali. Sa mga mata niya, may nakita akong pagod. At takot. Hindi takot para sa sarili. Takot para sa akin. At doon ko naramdaman ang bigat. Hindi ko alam kung anong panganib ang kinakaharap niya. Pero malinaw sa akin na. Isa ako sa mga dahilan kung bakit siya umiiwas. At sa katahimikang iyon, pareho kaming may gustong sabihin. Pero pareho ring piniling manahimik. Gabi, tahimik ang paligid ng campus. Mas tahimik kaysa dati. Parang humihinga ang dilim. Sa bubong ng isang gusali, may taong nakatanaw sa liwanag sa ibaba. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya nagmamadali. May hawak siyang maliit na device. Isang simpleng screen na nagpapakita ng live feed. Sa screen, si Althea, palabas ng gusali. Kasama si Nicole. Sa kabilang feed, si Lucas, mag-isa, papalayo. Isang tinig ang bamulong mula sa dilim. Simulan na. Isang mensahe ang ipinadala. Sa cellphone ni Lucas, may pumasok na notification. Walang pangalan, walang numero, isang lokasyon, isang oras. Sa kabilang panig, may isang ilaw sa hallway ang biglang namatay. At sa dilim na iyon, may aninong kumilos. Hindi pa umaatake, naghihintay. At sa unang pagkakataon, hindi na lamang minamasdan ang anino. Sinusubok na ito kung sino ang pipiliin. Kung nagustuhan ninyo ang episode 17, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.